Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Jehovah Philippines at tayo rin pong mga manonood sa Republis, araw po ng Sabado ngayon, 4/20, mga kapatid, Abril 12, 2025. Mga kapatid, sa ating usual na gawain, may bahagi tayong Torah reading. Nasa chapter 16 na po tayo ng Yeshayahu. We're done with chapter 15 sa nakaraang Shabbat. So ngayon nasa chapter 16 tayo, mga kapatid. So bago basahin ang ating Torah reader today, itong chapter 16, napaloob po ito sa napakalaking chunk of section ng Yeshayahu. Yahuwah's judgment and kanan for the world. Chapters 13 hanggang sa chapters 27. So, diyan po napaloob sa malaking chunk ng section ng Yeshayahu, mga kapatid. And then under on this, merong tinatawag na first series of oracles. Saan po ito makikita? Itong first series of oracle, chapter 13 hanggang sa chapter 20. So, under pa tayo sa first series of oracles. We're done with Babylon. We're done with Philistia, mga kapatid. Ngayon, pangatlo, we are about to finish itong Moab. Kasi chapter 15 is all still about Moab. Ngayon, chapter 16 is still about Moab, mga kapatid. Yung oracle ni Abba Yahuwah against Moab, mga kapatid. So, that being said, sa nakaraan, marami tayong mga mahalagang bagay na natutunan. We were able to compare and contrast, mga kapatid, kung ano po yung nangyari sa Nineveh in contrast with Moab, mga kapatid. And highlighting doon yung issue on repentance, mga kapatid. Kung bakit yung Nineveh sa kanilang repentance nagkaroon po ng ng solusyon na spare sila doon sa judgment. On the other hand, itong Moab, oo, meron silang wearing of sackcloth, mga kapatid, mourning, pero hindi sila na-spare sa judgment, mga kapatid. So, yun, na-highlight natin sa nakaraan. Kayong mga manunood sa Republis dito, pwede po ninyong pakinggan yung previous uploaded natin, mga kapatid. So, that being said, bigay tayo ng ample time to read the scripture and listen while Sister Tessie Villaremo or Sister Bakar Asayao will read to us Yeshayahu chapter 16 rather. Go ahead po, Sister. Reading from Yeshayahu chapter 16 from verses 1 to 14. Send a lamb to the ruler of the land, from Selah to the wilderness, to the mountain of the daughter of Zion. And it shall be like a wandering bird, a nest thrown out. So are the daughters of Moab at the fords of Arnon. Bring counsel, execute judgment, make your shadow like the night in the middle of the day. Hide the outcasts, do not betray him who escapes. Let my outcasts dwell with you, O Moab. Be a shelter to them from the face of the ravager. For the oppressor has met his end, destruction has ceased, those trampling down have perished from the land. And in kindness the throne shall be established, and one shall sit on it in truth. In the tent of the wood, judging and seeking right ruling and speeding righteousness. We have heard of the pride of Moab, very proud, of his pride, his arrogance, and his rage. His boastings are not true. So Moab wails for Moab. Everyone wails. For the raisin cakes of Ker-Hareseth, they moan. They are utterly smitten. For the fields of Heshbon languish, the vine of Sibmah. The masters of the Gentiles have broken down its choice plants.
which have reached to Yaser and wandered through the wilderness. Her branches are stretched out, they are gone over the sea. Therefore I bewail the vine of Sibma with the weeping of Yaser. I water you with my tears, O Hesbon and Eliala. For acclamation have fallen over your summer fruit and your harvest. Gladness is taken away, and joy from the orchard. In the vineyards there is no singing nor shouting. No treaders tread out wine in their presses. I have made their acclamation cease. Therefore my inward parts sound like a lyre for Moab, and my inner being for Kerheres. And it shall be when it is seen that Moab has wearied herself on the high place, that she shall come to her sanctuary to pray, but not be able. This is the word which Yahuwah has spoken concerning Moab since that time. But now Yahuwah has spoken, saying, within 3 years, as the years of a hired man, the scheme of Moab is to be despised with all its great throng, and the remnant be few, small, and weak. Yada Yada, Yahuwah. yada, yada. So, maganda yung basa, mga kapatid. At sa nakaraan, na-highlight na natin yun, no? Na ang Moab, talagang may naiwan, may mga remnant. Okay? Dito rin po sa last na verse, ganun din po. The remnant be few and small and weak. So, talagang may remnant. May mga naiwan. Kahit paman may judgment, kahit paman may mga blooding nangyari dito, destruction may nangyari, ngunit meron pa rin naiwan, mga kapatid. So, yan po ang connection natin. Now, batay sa ating narinig na background kanina, at batay sa ating nabasa, nakita at narinig, mga kapatid, ano kaya? Ano kaya yung mga mahalagang mga mensahe dito? Ah, for example, ito si Abay Yahuwah, nung napanis niya ang Moab, ano ba yung kaniyang reaction? Okay? After he punished Moab, grabe yung mga namatay doon, destruction and all. Ano ba yung reaction ni Aba Yahuwah? Anong napansin ninyo sa kanyang reaction? Okay, isa yan sa mga bagay na pwede nating discuss later on, mga kapatid. So, ayan, marami tayong mga lesson na makukuha rito. Okay po. So, who would be the first one to share his or her saloobin or ano yung mga nakukuha ninyo that would stand out from the reading? Ito po yung nais niyo pong i-highlight. Go ahead, parang ready na si Sister Bakar sa iyo. Go ahead po, Sister. Sinasabi po dito sa Yeshayahu 16, tungkol po ito sa prophecy ni Yeshayahu about judgment ni Abayahu sa proud, proud nation of Moab. Papa. Naging proud ito kasi dahil sa kanilang malalawak na mga vineyard, Okay. abundant sila sa kanilang mga pangangailangan at self-reliant sila sa kanilang kakayahan na mamuhay ng kahit wala siguro na silang relationship or kay Abayawa. Proud sila na kaya nilang tumayo sa sarili nilang mga kakayahan. Papa. Kahit hindi itong Moab, kahit hindi kagaya kalaki ng or ka-powerful ng Assyria or ng Babal, itong Moab ay um, alam ni Abayawa kung sino ang mayabang at hindi kumikilala sa kanya. Uh, Malaki man or maliit na bansa, gaya ng Moab ay uh, ito ay kaya ring parusahan ni Abayawa. Okay. At
At may time frame pa na sinabi si Yahweh dito sabi sa verse 14 na within a period of 3 years, Mm. the stem of Moab will be despised. At sabi na uh, Moab is to be despised with all its great throng, and the remnant be few, small, and weak. Ayun nga, sanabi mo, Brother Dan, na may mga remnant na natira, naging fugitive na to sila dito, mga refugees Mm. dito sa Judah. Uh, at alam din ni Yeshayahu about dito sa judgment, at sinabi rin dito na siya sobrang nalungkot si Yeshayahu. Ano natin dito, mabasa natin sa verse 9, 9 to 12, ang kanyang pagkalungkot para dito sa mga Moabites. Mm. May compassion pa rin siya para sa mga proud Moabites. Ang at yung nakita ko rin na hindi lang si Yeshayahu ang may mercy towards them, kundi si Abayawa rin. Kahit Amen. paparusahan nila, niya, ang mga Moabites, ay mayroon pa rin siyang natirang mercy at alala sa kanila sa kanilang kalagayan. At so nakita ko rito about dito sa kalagayan ng mga Moabites na sila'y mga mayayabang at walang repentance. Mm. Opo. Sa panahon natin ngayon, uh, dapat may compassion tayo para sa mga mapagmataas Opo. at ayaw kilalanin ang si Aba Yahuwah. Ayaw tanggapin yung alam na nila na mali yung titulo na ginagamit nila, at kahit i-explainan mo sila na about sa ang pagkaganda ng pagtawag sa totoo niyang pangalan, Tama. at binibigyang halaga ang Torah, at dapat rin silang kaawaan, at Oo, tama. huwag nating husgahan dahil Mm. sa isip-isip ko, Brother Dana, baka sa katigasan ng kanilang mga kalooban at isipan, hindi sila pinili ni Aba Yahuwah. Yun Mm. ang naalaman ko, na pagka ikaw ay isang pinili, madali ka lang makaintindi, or madali mong tanggapin ang mensahe tungkol sa kanyang pangalan, na dapat magbago, may pagbabagong gagawin sa sarili mo. Pero pag ikaw mayabang at ayaw kang magpaturo, at hindi mo tanggapin with humility, ay darating din ang kasali siya sa parusa ni Aba Yahuwah sa darating na panahon. Tama. Ayun lang po, Brother, na intindihan ko po dito sa chapter na ito. Yada. So, wonderful explanation na highlighting yung issue on pride and arrogance, connecting dito sa ating journey ngayon, na kung saan merong mga tao na ating pinapaliwanag ang pangalan pero hindi nila tanggapin. So magandang punto 'yon, no, na ipakita natin yung compassion, no, yung awa at pag-intindi sa kanila. Unless Abba Yahuwah touches them and they also respond to Abba Yahuwah's working, then talagang walang mangyari, no? Walang mangyari. So that will bring us to the point na ipadama natin all the more yung awa, yung pag-unawa at yung kindness kanila, mga kapatid. So wonderful lesson po, highlighting dito sa character or katangian ng mga Moabites, mga kapatid. Okay po, wonderful sharing. Let's hear some more mula sa ating mga kapatiran, kung ano pa inyong mga saloobin o ano pa inyong mga reflection. Nasa Isaiah chapter 16 tayo, mga kapatid. Shabbat Shalom. Ito na si Sister Sarah Bacho. Okay po, anyone else? Mayroong idagdag sa ating sharing.
Okay po, habang nag-iisip kayo, let me also share para ma-maximize natin yung ating time, mga kapatid. Yung verses 1 to 5, i-summarize ko na lang ito, no? Verses 1 to 5, kung tingnan natin yan, looks like a fugitive Moab, okay? Begs Zion for asylum. Kung sa ating country ngayon, sino po yung nag-seek ng asylum doon sa Netherlands? Mm. Alam natin mga kapatid, no? Yan lang natin banggitin, no? So itong idea on asylum, nangyari din po sa bansang Moab. Kasi kanina na-highlight natin na ang mga Moabites, merong mga natira, may mga remnant. Okay? So basahin ko uli mga kapatid itong verses 1 to 5 at i-appreciate ninyo na talagang nag-seek ng asylum ang Moabites, lalo na yung mga remnants, doon dito sa Zion o dito sa Yehuda, mga kapatid. So, let me read it again for emphasis. Send a lamb to the ruler of the land, from Selah to the wilderness, to the mountain of daughter of Zion. And it shall be like a wandering bird, a nest thrown out. So are the daughters of Moab at the fords of Arnon. So, ma-describe mo dyan yung ah, kalagayan o ah, situation ng mga remnants. Okay? Parang sila, ano sila? Para silang mga bird. Wandering bird. Nest thrown out. Di ba? So, yun po ang picture ng remnant dito. So are the daughters of Moab. Okay? Verse 3, bring counsel, execute judgment, make your shadow like the night in the middle of the day. Hide the outcast. Do not betray him who escapes. See? Kita niyo mo ito, no? Hide the outcast. Bigyan mo siya ng counsel. Execute judgment. Okay? Bigyan mo siya ng shadow. Ibig sabihin protection, no? In the middle of the day. Hide the outcast. See, asylum, di ba? Do Ah, not yes. betray him who escapes. So, Mm. kawawa na yan, no? Kasi yun na nga, no? Nag-escape na doon sa kanilang kalagayan. So, kapag i-betray pa yan or mag-take advantage pa dyan, so, all the more naging kaawawa, di ba? Kaawa-awa na, di ba, mga kapatid? Verse 4, let my outcast dwell with you, O Moab. Be a shelter to them from the face of the ravager. For the oppressor has met his end. Destruction has ceased. Those trampling down have perished from the land. See, maliwanag po mga kapatid na mga remnant ang pinag-usapan dito. Seeking asylum o seeking refuge dito sa Yehuda. And in kindness the throne shall be established. And one shall sit on it, truth in the tent of the old, judging and seeking right ruling and speaking or speeding righteousness. So, mamaya, balikan natin yung punto na yan. But yun po ang malinaw dito na they're seeking asylum, mga kapatid. Okay? Now, Moab had historical ties with the people of Yehovah. Sa ating na-highlight na po sa nakaraan, Genesis chapter 19 para sa mga makikinig ngayon, verses 30 to 37, na-highlight na po natin yon. As of now, nabanggit na po natin sa nakaraan yung Ruth, kwento ni Ruth, mga kapatid, Moabite siya. Pero nais kong basahin natin, mga kapatid, ang kwento ni Ruth. Okay? Can somebody go to Ruth chapter 1 verses 1 to 4? And I need a reader for that. And then Ruth chapter 4 verses 13 to 22. Para maintindihan natin, mga kapatid, kung yung buong kwento. How Moab and Yasharal o Yehuda are in close tie, are in a good historical relationship, mga kapatid. So, can somebody go to Ruth chapter 1, 1 to 4, and then Ruth chapter 4, 13 to 22 po. Sino po yung pwede makabasa? Kindly proceed now.
Would, Oh, Ruth yes. 1 to 4. Oh, yes Ruth po. Chapter 1. 1, verses 1 to 4. Okay. Ruth chapter 1. And it came to be in the days when the rulers ruled that there was scarcity of food in the land. And a man from Bethlehem, Yehudah, went to sojourn in the fields of Moab, he and his wife and his 2 sons. And the name of the man was Elimelech, and the name of his wife was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. Ephrat, Ephratites were uh, Ephratites of Bethlehem, Yehudah, and they went to the fields of Moab and came to be there. And Elimelech, husband of Naomi, died, and she was left with her 2 sons. And they took wives of the women of Moab. The name of the one was Orpah, and the name of the other Ruth. And they dwelt there about 10 years. Okay po. Hanggang dyan lang muna, no? So, makikita natin yung background, okay? Si Elimelech, yung mula sa Jerusalem, Bethlehem, okay? Bayet Lahem. Pumunta sila sa Moab. Bakit? Dahil merong gutom. Okay, may famine doon sa Yehuda sa panahon na yon. So, ayun, no, dala niya ito si Noemi at yung dalawa niyang mga anak. Okay, Malon at sino ito? Si Kilion. Okay, then what happened is namatay si Elimelech. Okay, then what happened nung namatay na siya, uh, iniwan niya itong dalawa niyang mga anak sa kanyang wife na si Naomi. At ito'y nag-asawa sa mga Moabite na daughter. Ang isa, ang eldest ay Orpah, ang isa naman po ay si Ruth. And kung basahin mo yung kasunod na kwento dito, ito si Mahlon at saka si Kilion ay namatay din po. Okay? And then, yun na nga ang kwento, nais na si Ruth, Noemi rather, narinig niya in the land of Moab na Abayeoa has done good things doon sa kanilang land. Ibig sabihin, huminto na yung famine. So, nung marinig na ni Naomi doon, yun, nag-decide na siya na bumalik na doon sa Bayet Lahem, mga kapatid. So, ayun na nga ang kwento na nais ni Noemi na iiwan na niya itong dalawang mga Moabite daughter-in-laws. Kasi nga, wala na siyang anak. Or kung mag-asawa pa man siya at magkaanak, unfair po na maghintay pa sila upang maging malaki na yung kanyang mga anak. So, sabi niya, wag na, iwan na kayo rito. Make the long story short, si Orpah, nag-case sa kanya at umuwi sa kanilang saan siya nanggaling. But si Ruth, hindi po siya umuwi. At sabi niya, where you go, I will go. Kaya ito na yung kwento na ating napag-usapan sa nakaraan. So, ngayon, moving on tayo sa chapter 4. Okay, ano po yung nangyari sa chapter 4 ng Ruth verses 13 to 22? Pakinggan natin yung kwento, mga kapatid. So we will appreciate kung ano yung hantungan, ano yung naging end result doon sa pagsama ni Ruth. 13 to Na 20. do Moabite siya, ngunit nagsama siya sa kanyang mother-in-law, mga kapatid. So ano yung nagiging result nito? Chapter 4, sino pong pwede magbasa? Verses 13 to 22. Chapter 4, bro. Oh, yes, Chapter sister. 4, bro. Opo. 13 to 22. Anak. Ikaw rin. Sige. Chapter 13. And Boaz took Ruth, and she became his Asha. And he went into her, and Yahuwah granted her conception, and she bore a son. And the women said to Naomi, Barak be Yahuwah, who has not left you, this young without a redeemer, and let his name be proclaimed in Yeshar'al. And he shall be
to you a restorer of life and sustainer of your old age. For your daughter-in-law who loves you, who is better to you than 7 sons, has born him. And Naomi took the child and laid him on her bosom and became a nurse to him. Hmm. And the women, her neighbors, gave him a name, saying, There is a son born to Naomi. And they called his name Obad. He was the father of Yishai, the father of Don. And this is the genealogy of Paretz. Paretz brought forth its son, Kitzron. And Kitzron brought forth Ram, and Ram brought forth Aminadab, and Aminadab brought forth Nachson, and Nachson brought forth Salmon, and Salmon brought the fourth Boaz, and Boaz brought forth Obad, and Obad brought forth Yeshal, and Yeshal brought forth Dod. Wow. Yeah, dayo. So, mga kapatid, na appreciate natin no sa reading ni Sister Mariam na ah, nagbunga po yung kaniyang commitment, yung kaniyang pag-iwan sa kaniyang mighty one doon sa Moab at upang naging nagsilbi po siya at nagpuri na siya at nagkilala kung sino yung sinasamba ni Noemi, mga kapatid. Ngayon dito, nagbunga po ng magandang result. Okay? Batay sa ating narinig, what else? Ano pa yung mga nakita dito sa ating narinig dito sa nabasa ni Sister Mariam Yao? Ano? Yes, Sister. Ah, si naging si si Boaz ay naging instrument sa pagkaroon ng Obed at and from Obed ay si Hosea Apo. brought forth na genealogy niya si Boaz para kay Hosea, Brother Dan. Tama. So from Boaz to Obed or Obad, doon sa nabasa kanina ni Sister. Then to Yashai or aka Jesse, no? Jesse. Yes. Yashai. And then to Yashai or Jesse brought forth Daud. Okay? Daud. Sa ibig sabihin, Yausha, dito kung basahin mo yung Matatyahu chapter 1, okay, yung genealogy ni Yausha, matrace up mo yan. Okay? From Boaz to Obad to Yashai o Jesse to Daud, mga kapatid, matrace up mo yung the next generation, matrace up mo po yun. Diyan mo matrace up yung genealogy, kumbaga, ni Yausha. Dito sa New Testament, mababasa mo sa Matatyahu chapter 1. So, ibig sabihin, what is that to you, Sister Bakara Sayao? Hindi akalain ito, no? Hindi ito akalain ni Ruth na yun ang magiging result, di ba? Yes po. Sa nabasa kanina ni Sister Mariam, nabigyan po ng papuri ng mga tao, ng mga women na nakapalibot kay Noemi. Nabigyan nila ng papuri ito si Ruth, di ba? Yes po. Sinabi nila, siya yung siya yung the one that redeem your inheritance. Okay? Siya yung restorer. May nabanggit dito kanina, no?
Siya yung restorer ng inyong lahi. So naging instrument ito si Ruth na kumbaga ang lahi ni Noemi ay na-maintain, na-continue po. Okay? So, binigyan siya ng papuri, mga kapatid, dito. Kung tingnan natin yung ating narinig kanina sa nabasa na kanina, mga kapatid. Baruch be, sabi ng mga women, Baruch be Yahuwah who has not left you this day without a redeemer. And let his name be proclaimed in Yazrael, and he shall be a restorer of life and sustainer of your old age. Okay? So, ang kanila pa lang na highlight dito is yung anak, no? Yung anak na Yes. lalaki, okay? Yung anak na lalaki dito ni Ruth. Yun po pala ang Brother na-highlight Joseph. niya dito, mga kapatid. So, Brother Dan, yes, kasi sister. ah ah, amazing po na kahit Moabite si Ruth, Tama. pinili pa rin siya ni Abayawan na maging descendant niya ang kanyang siyaw siya. Tama. But that being said, no, yung word na pinili, si kanina na-highlight natin yon sa opening prayer ni Brother Dimitrio, then sa na-highlight mo rin po kanina. Pero tingnan natin yung dalawang kwento, si Orpha at si Ruth. Okay? Ano ang desisyon ni Orpha? Umuwi siya, di ba? Umuwi si Ito, Orpha. Pero ano yung desisyon ni Ruth? Siya talaga yung ano po? decide na sumama kay Naomi. Opo, siya talaga yung nag-decide na sumama kay Noemi. So, how do you look at it? Okay, so ano yung pananaw mo dyan? Mga kapatid, maaring dalawa ang ating pananaw dyan. Isa, dahil pinili ni Aba Yahuwah si Ruth Yes. na magiging ah, grandmother nila ni Daud, then later on itong kay Yahusha, kahit na siya ay isang Gentile, dahil pinili siya, so talagang yung kanyang puso ay nandoon. Okay? Dahil pinili siya. That's one way of looking at it. Another way of looking at it, mga kapatid, is ganito. Bakit siya pinili? Dahil si Ruth ay pumili. Nakita niyo, mga Ah, kapatid? So, yun ang isang way of looking at it. Pinili siya dahil alam ni Aba na si Ruth ay pipili talaga na iiwan niya yung kanyang mga mighty ones at magsilbi at kilalanin at tanggapin kung sino yung sinasamba ni Noemi. Okay? So, ang tanong, saan diyan sa dalawa? Saan diyan sa mm, dalawa, mga kapatid, ang paniniwalaan mo? Wala akong problema doon kay Aba Yahuwah, pumili man talaga siya. Alam niya kung sino yung pipiliin niya. But sa aking pagpananaw is si Aba Yahuwah, kahit hindi pa tayo pumili sa kanya, okay, alam na niya. Kaya pinili tayo. Okay, so ibig sabihin, alam ni Aba kung sino yung tumalikod sa kanya, katulad na kay Orpha, di ba? Mga kapatid. So, anyway, how you look at it, kayo na po, kayong mga manonood sa Republish, malino naman po sa dalawang kwento. Okay? Na may element of choosing. May element ayun. na pagpili, mga kapatid. Mm, But that being said, yun na nga, if you balance it with the sovereignty of Abba Yahuwah, who is in control of everything, alam din niya po. Kahit hindi ka pa pumili, alam na niya na pipiliin mo siya. So, yun lang po ang ating discussion. Anything you wanna share batay dito? mm. Okay po. Allow your mind to work, process. Moving on tayo dito sa verse 1. Okay. Sister Azara, meron kayong sasabihin po? Brother Dan, ano lang po, although we know na si Yahuwah talagang pumili, Correct. yung may second factor po doon kung bakit, dahil alam ko magandang makipag-deal si
si Ruth kay Naomi as her mother-in-law eh, 'di ba? Parang she Opo. treated her as her mother. Kaya kung ang kanyang feeling ay parang mother, parang she trusted, she respected, and then she will go with her. Parang yung, although alam na natin ang first na talaga na si Yahuwah talaga ang pumili, and on the other hand, kung I can relate it, Brother Dan, paano paano deal ang mga parents, ang mother, lalo na ang mother, paano mo i-win. Tama. Parang nakita ko po na ako si Ruth, hindi pa, yung gusto ko, hindi, ano lang po, Brother Dan, parang Yes. yun po ang mga nangyari na ngayon na, nation, globally po, internationally, or usually hindi magka-vibes ang mga daughter-in-law and may mga problema talaga, Brother Dan. Ganun. Tama. Kaya yun ang nangyari kay Ofra na anyway, aalis ako. Pero si Ruth talaga, deeply rooted ang connection niya ngayon kay at isa din yung yung yun na frame, ang frame ho na binigay ni Abba Yahuwah ay si Ruth will be is chosen for this purpose po. No. Yun lang po, Brother Dan. Yes, very precious po. Okay, you have a good point na very relevant sa kayong mga manunood, di ba? Kayong mga manunood sa Republish. Talaga, issue will always prevail na yung mga son-in-law relationship or daughter-in-law relationship. Talaga, it's really tough, no? It's really tough, mga kapatid. But bilang daughter-in-law, okay, malinaw po na sa dalawa, si Orpah at saka si Ruth, mga kapatid, malinaw po na Ruth, wala siyang, hindi siya naglagay ng hesitation or kunting duda na baka hindi maganda yung kaniyang future kapag sasama siya. Okay? All out talaga, all out yung kaniyang tiwala, confidence, dahil kilala niya si Noemi, mga kapatid. And more than that, yung kanyang willingness to give up, okay, yung kanyang comfort zone, give up yung kanyang pinaghawakan na pamilya o makapangyarihan, whatever, willingness to give up everything para sundin at mag-adapt siya ng panibago with her mother-in-law. So, wow, wonderful sharing. Ma-relate sa buhay ni Sister Azra at kayo din pong lahat na mga manunood, makikinig sa Republish. Nawa, maging inspiration, o kumbaga, maging inspiration and encouragement ito na para sa mga son-in-law and daughter-in-law relationship, no? Magkakaroon ito ng at least panibagong pananaw. Okay, moving on tayo dito sa verse 1 muna tayo. Balik tayo sa verse 1. It talks about itong lamb, no? The lamb was given. Okay po? Ano bang tinutukoy dito is really something na token. Something of a tribute, mga kapatid. Kumbaga, ang Moab, sila po yung nagbigay ng lamb as a tribute or bilang bilang pagkilala. Send a lamb to the ruler of the land. Ang tinutukoy dito na ruler of the land, yung ruler ng Yehuda, mga kapatid. Send a lamb to the ruler of the land. Ibig sabihin, dahil nga mga remnant na sila, so siguro wala na silang ibang mga sources, kundi ang naiwan is yung lamb. Okay? Lamb, binibigay yon bilang bilang token. Token and attribute, mga kapatid, sa pagbigay po sa kanila ng bigay sa kanila ng chance na mag-seek sila ng asylum doon sa Yehuda. Can somebody, okay, before that, mga kapatid, meron akong nakalimutan. Okay, let's proceed muna sa unang Samuel to add more the relationship of Moab and Yehuda. Let's go muna doon sa unang Samuel, chapter 22, verses 3 to 4. At dito natin makikita na story of Daud, mga kapatid.
Para ma-appreciate natin, story of Daud seeking also asylum doon sa hari ng Moab. Dito sa kwento ngayon, ang Moab na mga remnant seek asylum sa Yehuda. Pero dito ngayon sa unang Shamuel chapter 22 verses 3 to 4, Daud also seek asylum sa hari ng Moab. Sige po, pwede natin basahin. Can Sige ba? somebody go there? Yes. Sister Mariam, Sige. go ahead po. And Daud went from there to Mitzpe of Moab and said to the sovereign of Moab, please let my father and mother come here with you, till I know what Alua does for me. And he left them with the sovereign of Moab, and they dwelt with him all the time that Daud was in the stronghold. Yun. So, yan, malinaw po. So, anong nangyari dito sa nabasa mo, Sister Mariam? Si Daud o si Daud, di ba? Lumapit din po siya sa hari ng Moab. Nag-seek siya ng help. Kasi sa panahon na ito, hinahabol na siya ni Haring Saul. Saul. Okay, hinahabol na siya. Hindi pa hari dito si Daud. He's just an ordinary soldier sa panahon na ito. Hinahabol na siya dahil papatayin siya. But Daud, pumunta siya sa Moab at humingi siya ng tulong. Nanawa ang kaniyang mga magulang, okay, iiwan niya muna doon habang makikinig siya kung ano yung direksyon ni Aba Yehowa sa kaniyang buhay, mga kapatid. So, makikita natin yun na meron talagang relationship, no? Yehuda and Moab may relationship talaga. Okay? Hindi lang dahil kay Ruth, but ngayon, kay Daud who is really seeking refuge doon sa sovereign, sa hari ng Moab, mga kapatid. So, moving on tayo dito sa verse 1 again. The lamb was given to the ruler of the land as a token or as a tribute, mga kapatid. Sige, punta po tayo sa Pangalawang Hari, chapter 3, verse 4. Okay, Pangalawang Hari po. Pakibukas mo, puntahan mo. Pangalawang Hari, chapter 3, verse 4. Ano po yung nangyari rito, mga kapatid? Pangalawang Hari, chapter 3, verse 4. Yes, go ahead po, Sister Mariam. Go ahead po. Ako, Brother Dan. Sister Bakar, sa iyo. Go ahead po. 2 Kings 3:4. And Mesha, sovereign of Moab, was a sheep breeder. And he paid the sovereign of Yashar-al 100,000 lambs and the wool of 100,000 rams. Okay po. So again, talking of Moab, na talagang merong relationship ng Yasharal. So hindi lang Yehuda kanina, hindi lang si Daud, but ngayon dito yung sovereign ng Yasharal. Kasi sa panahon na ito, nahati na ito, no? Nahati na ito ang Yehuda and Yasharal. So dito, yung hari ng Moab was a sheep breeder and he paid the sovereign of Yasharal 100,000 lambs and a wool of 100,000 rams. So, kung makikita mo dyan, merong talaga, may ugnayan, may connection nga ang Moab at ang Yehuda at ang Yasharal, mga kapatid. So, that being said, balik na tayo dito sa verses 4 to 5 ng Yeshayahu chapter 16, mga kapatid. Dito sa chapter 16 verses 4 to 5, highlight po natin dito na when the oppressor is no more, then a throne will be established. Okay? So, when the oppression is no more,
then a throne, okay, shall be established. Kung tinan mo yung verses 4 hanggang dito sa verse 5, mga kapatid. As I highlighted kanina, nag-seek ng asylum po ang mga remnant na naiwan. Okay? And then, meron ditong declaration na the throne shall be established. And in kindness, the throne shall be established. And one shall sit on it, the truth, in the tent of the oath or dude, judging and seeking right ruling and speeding righteousness. So, ano po yung punto dito mga kapatid na Yahuwah's reply to Moab's plea, sabi dito is that yung Moab, nag-seek po sila ng refuge for safety, mga kapatid. Safety from Assyrian oppression. Yun po pala ay itong na-highlight dito na then a throne, okay? Then a throne shall be truth or shall be established in the tent of the oath. Ano po pala yan mga kapatid? Yung response ni Abba Yahuwah na yan is, yes, kayo, you seek asylum, you seek refuge dito sa Yehuda. Okay? But meron palang, ano po, meron palang messianic na throne ang pinag-usapan dito. Then the throne from the tent of the oath shall be established. Yan pala mga kapatid ay isang messianic prophecy. Na hindi lang, kasi ang concern lang talaga ng Moab mga kapatid is more of political, ano po, political safety, political asylum. Yun lang po ang kanilang tinitingnan. Pero si Abba Yahuwah po, ano yung kanyang pananaw? Kita niyo mga kapatid? Abba Yahuwah has a brighter na pananaw. Yes, political ang iniisip ng mga remnant ng Moab. Safety and political protection, mga kapatid. Pero kang Abba Yahuwah, ano yung tinitingnan niya? Which is better future. Which is better leadership sa hinaharap. Na kung saan yung maghari under the tent of the oath, which is referring kay Yahushua, mga kapatid. Yun ang offer ni Yahuwah sa mga remnant ng Moab, mga kapatid. How does it affect sa ating buhay ngayon, mga kapatid? Alam niyo po, sa ating buhay, minsan ang ating mga nakikita more on the material, more on the physical reality, okay? At iba pang mga bagay, araw-araw nating mga hanap buhay and so on and so forth. Pero mga kapatid, Abba Yahuwah pala ay meron siyang mas, ano po, greater, mas better, or kung ano pa mang word na describe din, the best, no? Abba Yahuwah has best for us, mga kapatid. So, ilagay po natin yun sa ating isipan, mga kapatid. You might be going through some tough and rough times ngayon, mga kapatid. Sa mga material things, sa mga bagay na kinakailangan araw-araw. But a greater future is ahead of us. When we shall be, what? Under the, ano po, rulership of Yahushua, who is our Messiah, and then when he comes, he will be our judge. He will be ruling, mga kapatid, with Abba Yahuwah, mga kapatid. So, wow, what a lesson for all of us to learn something. Now, verses, ano po, verses, the following verses, makikita natin dito na there is indeed full of divine, shall we say, merong tinatawag dito na demand submission, mga kapatid. While it is true na
Abba Yehoah will establish the throne through the Davidic o Daud's na tent, but it also requires submission, mga kapatid. Okay, balik po tayo sa chapter 9 verse 7. Ano pong nakasabi ng chapter 9 ng Yeshayahu verse 7? Can somebody go there and read? Chapter 9 verse 7. Let me read for you. Brother Dan. Oh yes, go ahead po, sister. Chapter 9 verse 7, go ahead po. Of the increase of his rule and peace there is no end upon the throne of Daud, and over his reign established it and sustained it with right ruling and with righteousness from now on, even forever. The ardor of Yahuwah of hosts does this. Okay? So there is a demand for submission. Ano yun? Saan dito natin makikita? Tingnan mo yan dyan. To establish it and sustain it with right ruling. And with what? Righteousness from now on. So there is a demand for submission doon sa right ruling ni Yahushua, doon sa pamumuhay ng righteousness ayon kay Yahushua. At ano po yung ibig sabihin noon? Mga kapatid, na tayo mamumuhay ayon po sa Torah. Yun po ang demand for submission. Yes, Abba Yahuwah has a better and a greater and exciting future for all of us under the Messiah, mga kapatid. But it demands also what? It demands submission. Mamumuhay tayo ayon sa right ruling. Mamumuhay tayo ayon sa righteousness, which is obedience po, mga kapatid, sa kaniyang Torah. Moving on tayo dito sa chapter okay, verse 11. Continue po, sister, sa verse 11. 9 verse 11. Okay, no. Proceed na lang po sa chapter 11, rather. Chapter 11 verses 4 to 5, sister. 11 verse 4 to 5. 45. Okay. But with righteousness, Tama po, go ahead. but with righteousness he shall judge the poor, and shall decide with straightness for the meek ones of the earth, and shall smite the earth with the rod of his mouth, and slay the wicked with the breath of his lips. Verse And 5 po. righteousness shall be the girdle of his loins, and trustworthiness the girdle of his waist. See? And a Again, the wolf idea. shall dwell with the Opo. lamb, and a leopard lie down with the young Hanggang goat, dyan lang po, and the sister. calf, and the young lion, and the fatling together, and a little child leads them. Alright, hanggang dyan lang po, sister. Salamat. Ano tama? Yes, until there. So, mga kapatid, batay sa nabasa, can you still hear me? Ako ba'y narinig ba, mga kapatid? Hanggang saan, brother? Until verse 5 lang. Verse 5. Verse 5. Oh. Okay. Can you still hear me, mga kapatid? Yes po. Okay. So, mga kapatid, nakikita natin ito yung consistency na dito sa chapter 11 verses 5 to 4 to 5, nandiyan pa rin yung demand for submission doon sa kanyang righteousness, straightness, mga kapatid, na kailangan mamumuhay tayo girded, sinabi dito, no? Righteousness shall be girded of his lions, and trustworthiness girded on his waist. Yahushua will rule ayon sa righteousness and right ruling, mga kapatid. And therefore, tayong lahat dapat mag-submit. We are demanded to submit ourselves doon sa kanyang right ruling and sa kanyang righteousness. Okay po, tuloy tayo dito sa verses 6 to 12. Sana highlight kanina ni Sister Bakar Asayao yung Moab's pride. Okay? Totoo nga, no?
Talagang kanilang arrogance, kanilang pride dahil doon sa kanilang vineyard. Okay? Very productive ang kanilang vineyard, mga kapatid. But anong ginawa ni Abba Yahuwah? Cut down, di ba? Abba Yahuwah yung kanilang vineyard, cut down. Yahuwah move, okay? Even though na-cut down ni Abba Yahuwah yung kanilang vineyard, but Abba Yahuwah was also moved with compassion because of their suffering. Na-highlight kanina sa verse 9 ng chapter 16, verse 9 and verse 11. Makikita natin dyan na Abba Yahuwah, though He cut them down, yung kanilang hanap buhay was cut down, mga kapatid. They were suffering now, mga kapatid. But Abba Yahuwah was also moved with compassion sa kanilang sa nangyari sa kanila. Though Abba Yahuwah is the one who ends their happiness, tingnan mo yung verse 10 po. Chapter 6 verse 10. Rather 16 verse 10. Gladness is taken away, di ba po? Chapter 16 verse 10. Gladness is taken away and joy from the orchard. In the vineyard there is no singing, no shouting, no traders tread out wine in their presses. I have made their acclamation cease. Abba Yahuwah yung umalis, Abba Yahuwah yung kumuha. Abba Yahuwah taken away happiness and gladness doon sa kanilang farm, doon sa kanilang hanap buhay, mga kapatid. Kahit ganun pa man ang ginawa ni Abba Yahuwah, mga kapatid. Look at verse 11. Therefore, my inward parts sound like a lyre of the Moab, and my inner being for Kir Heres. Mga kapatid. Ibig sabihin, Abba Yahuwah, naramdaman niya na may awa siya doon sa mga remnant doon sa Moab, mga kapatid. So, ano yung pinaka-greatest lesson natin sa Moab dito, mga kapatid? Kanina, na-mention natin, as na-mention na rin sa nakaraan, na compare and contrast natin yung Nineveh at ang Moab. Bakit hindi na-spare ang Moab? Kahit na sila ay nagluksa, nag-wear po ng saklot. Ito pala yung dahilan, mga kapatid. Can somebody go to Yeremiah chapter 48 verse 42? Nandoon po yung sagot kung bakit hindi sila na-spare. Yeremiah 48 po verses 42. Can somebody go there? Jeremiah 48 verse 42. 48. 48, 42. Apa. 48, 42. And Moab. Ako, bro. Okay, go ahead, Sister Mariam. Go ahead po. And Moab shall be destroyed as a people because he has made himself great against Yahuwah. Oh. So, nandyan pala yung nandyan yung dahilan, no, mga kapatid, di ba? He has made himself what? Kung ano, labaw siya ni Yahuwah. Oo. Made himself great against Yahuwah. So, yun pala ang major, if not the main reason po kung bakit hindi sila na-spare. Kasi po, yung arrogance nagpatuloy pa rin. Yung kanilang boastfulness, yung going against kay Abba Yahuwah, Garbo. opo, yung pride, opo, yung garbo, yung pride, nagiging dahilan. Okay? In other words, Moab's rejection. Okay? Moab's rejection of Abba Yahuwah's right ruling. Okay? Abba Yahuwah's righteousness. Iniwan nila or they rejected it, mga kapatid. Hindi nila tinanggap yung offer ni Abba na yes, you seek asylum dito sa Yahuda. Sabi ni Abba, then a throne is going to be established, okay, under the tent of Daud.
yung prophetic ng Messiah, ang result pala ay hindi nila tinanggap with submission yung offer na binigay ni Abba, but instead rejection because they go against Abba Yahuwah, mga kapatid. So yun po pala yung pinaka explanation diyan. Then lastly, sa na-highlight na kanina ni Sister Bakar Asayaw, verses 13 to 14. Ultimately, merong specific fulfillment na sinabi si Abba Yahuwah. Ano po yung specific fulfillment? Kailan po mangyari itong After 3 years. after 3 years? Very specific po. Yung kaniyang prophecy against Moab, naging totoo right away after 3 years. Na-fulfill po yung kaniyang prophecy of destruction sa Moab, mga kapatid. Bakit po yun? Dahil nga sa Moab's pride. Okay? Inalaw ni Abba na mangyari yun para ma-break yung kaniyang pride. So, tingnan mo yan. Judgment and Canaan. Nakita nyo kanina, highlight natin. Judgment and Canaan. Inalaw ni Abba yung judgment na darating o dumating after 3 years para ma-break yung pride. Kumbaga, after breaking the pride, yun na nga, yung mga remnants na naiiwan. Yung mga remnant na who went through the process of refining as a fire, mga kapatid. Sila yung mag-come out na mag-submit. Okay? At magpailalim doon po sa Davidic o Daud's throne, kumbaga on the line of Yahushua, mga kapatid. So, that being said, ano kaya ito sa ating buhay ngayon, mga kapatid? Kayong mga manunood sa Republish. Tindi pala, no? Itong issue on pride and arrogance. Abba Yahuwah will allow us through circumstances na ma-break tayo dito. I-break tayo. Para out of that will come out something good and something better, mga kapatid. Is there anything else na Abba Yahuwah is talking to you, mga kapatid, before tayo magtapos? Ano lang bro, akin Po. lang. Yes, Sister Mariam, go ahead po. Sa akin lang bro sa akin lang bro na ayaw talaga ni Abba Yahuwah na yung ma-pride ka, Opo. tsaka wala kang humbleness, at tsaka yung pagkilos mo araw-araw na hindi nakapa-ano sa kanya. Tama po. Join ko ni Brother Danny. So, tama po yun. Kahit anong gawin natin sa buhay, kung wala tayong pagbabago, lalo na sa mga ugali natin, na hindi katanggap-tanggap ni Abba Yahuwah, parang sayang lang ang lahat, Brother Dan. Opo. Yan lang, Brother Dan. Yes, sa buhay ng mga taga-Moab, okay? Wonderful lesson na pick up ni Sister Mariam. Na sa ating buhay din po, kung may mga dealing si Abba na Abba is breaking our pride, then so be it, mga kapatid. Maging submissive tayo dapat. Maging humble tayo at magpailalim tayo. Okay? We should be under the movement, the care o kilos ni Abba Yahuwah sa ating buhay. Yada Yahuwah po. Yes, wonderful lesson highlighted by Sister Mariam. Anyone else? Sister Cheryl is here. Yada Yahuwah, sister. We are on the reflection side na po sa ating napag-usapan dito sa Yeshayahu chapter 16. If you have something to share, alam kong nakapagmuni-muni ka na, sister. If you have something to share, we are on that period na po, yung ating mga personal reflection.
kanina na-highlight na natin yung pride, yung arrogance, yung pag-reject ng Moab sa plan na i-establish ni Abba yung kaniyang throne through Daud. So, do you have something to share? Kung ano po yung mga napagmuni-munihan mo na kanina? Okay, Brother Dimitrio, go ahead po. Mauna muna si Brother Dimitrio. Yes, go ahead po, Brad. Ah, may reflection lang ako sa lesson natin. Opo. Alam natin na yung galit ni Abayawa sa Moab talaga yung pride noon. Opo. So sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Yahusya, talagang hindi lang pride yung hindi niya gusto. Talaga yung kahinaan natin. So, kung kahinaan natin yung pera, kahinaan natin yung immoral, at kahinaan natin yung pride pa rin. Yun ang tingnan natin sa ating buhay. Hindi naman ibang tao ang magsabi. Tayo na talaga ang mag-aral kung ano yung nandoon sa atin na hindi gusto ni Abba Yahuwah. Yan. Yun talaga hingian natin ng tawad kasi yun talaga ang hindi niya gusto sa buhay natin ngayon. Na hindi natin sundin yung kanyang gusto kasi yung gusto natin ang masunod. So pride pa rin yun hanggang ngayon. So alam naman natin na kung ano yung masama na hindi gusto ni Abba Yahuwah na ginagawa natin tapos gagawin pa natin, so pride pa rin yun. Tulad ng hindi natin pagsunod sa kanyang Torah at pagsunod ng kanyang mga kautusan, pride pa rin yun kasi mayroon tayong sarili na gustong gawin. Tama. Yun ang ikaw lang talaga ang nakaalam kung ano yung kahinaan mo doon. Yan. So, kailangan na suriin mo at ipagdasal mo na tulungan ka ni Abba Yahuwah na alisin yan. Kasi kung hindi mo alisin yun, baka yun ang habang buhay na nandoon sa puso mo yan at hindi mo hingian ng tawad kay Abba Yahuwah at hindi mo iwanan, at talagang delikado yan. So, yun talaga ang pinaka-importante na i-submit natin kay Abba Yahuwah, tapos hindi lang sinadmit, iwanan na talaga at hindi na yung kanyang kagustuhan sa buhay natin ngayon. Yadayo, mga kapatid. So wala namang hindi magawa ni Abba Yahuwah kung ibigay natin sa kanya. Tulad nung sinabi ko na noon, sa akin talaga talagang may tatlo akong nakahinaan noon. Ang isa na kahinaan ko yung walang pera. Talagang gusto ako ng pera. At ang pangalawang kahinaan ko yung immoral talaga. At pangatlo yung pride. Talagang nandyan sa akin yan, tatlo na yan. So, paano ko nalampasan yan? Paano yung naalis sa akin? Kasi nagpas ako ng tatlo na yan. Pinastingan ko yun ng 5 araw upang maalis na yon sa aking puso, maalis na sa aking isipan at hindi na ko na magawa. At sa tulong talaga ni Abba Yahuwah, yung lahat na yan ay naalis talaga sa akin at si Yahuwah na talaga ang nag-control.
Yan. sa isipan ko at sa aking puso. So, yun nga ang sabi ko noon at ngayon, talaga si Aba Yahuwah talaga ang nag-work sa isipan ko at sa puso. Kasi hindi ko kayang tanggalin yun. So, sabi ko kay Aba Yahuwah, kung hindi mo alisin itong tatlo na ito sa aking buhay, so hindi mo ako pwede gagamitin. Kasi masama ito. Pero kung gusto mo na gamitin mo ako sa bilang isang alagad o bilang isang ehemplo sa buhay mo, so alisin mo ito upang hindi ka mahiya at hindi ako magsira. Talagang inalis ni Aba Yahuwah. Sa atin lang yun kung hindi natin ibigay sa Kanya. Kasi hindi natin kaya alisin yan. Maraming tao, kahit mga pastor pa, na mayroon pride, mayroon sex na kahinaan, pera, so ganun. So, kung hindi talaga nila i-commit yun sa totoo doon kay Aba Yahuwah sa buong puso nila, hindi talaga maalis. Yan. Yun lang. Yada Yahuwah, mga kapatid, sa magandang saloobin, Brother Demetrio, na kung saan ating pong ma-reflect at mabigay po at maisabuhay din po natin bawat isa sa atin. Kayong mga manonood sa Republish, ganoon din po ang challenge to all of us. Yada Yahuwah po sa wonderful lesson na yan. Sister Cheryl, you wanna share something? Sister Alexis, Brother Pio, Sister Annabelle, Sister Sarah Bachaw, if you have something to add. Shabbat Shalom, Sister Cheryl. Can you hear Po, us? ngayon lang ako nag Apo. Okay, ano lang po yung volume mo, sister? Hindi ka namin marinig. Shabbat Apo. Apo. Talaga hindi ka namin marinig, sister. Nasa bahay ka o sa hindi kakayanan ng wifi nyo po. Okay, sorry about that. Medyo mahina ang kanyang wifi, mga kapatid. Baka babalik siya. Anyone else would like to share? Meron pa kayong idagdag, mga kapatid, na reflection sa loobin? Okay po. Kung wala na, then let's make an ending po, mga kapatid. Kayong mga manunood sa Republish, dito sa Assembly of Yahuwah Philippines, we always highlight na ito na nga yung 4 na mga titik sa pangalan ng ating Aba. Ha. So, yan po ay letter Y plus AS, kaya maging Ya. Then letter U, kaya magiging Yahu or Yau. And then another Ha, which is a sound of AH, kaya magiging Yahuwah. Yahuwah. Yan po ang pangalan ni Aba Yahuwah, kung saan nakasulat sa Hallelujah Scripture, BYNB at Sefer. At ito rin po yung 5 mga titik sa pangalan ni Yahusha. Yahao, first 3 letters. Ganun din po sa pangalan ni Aba Yahuwah. Then parang W but SH sound, Shan. Okay. And then parang letter O but ito po ay Ayan. Yahusha. Yahusha. Yahusha po, mga kapatid. Yahusha po ang totoong Messiah na kung saan siya po ang naipako doon sa kahoy at siya rin po ang nagbigay
sa atin ng tunay na kaligtasan. So, that being said, mga kapatid, kayong mga manunood sa Republish, ano man po yung pangungusap ni Aba Yahuwah sa inyo? Batay dito sa ating diskusyon. Nawa po magkaroon kayo ng ah, ah, bukas na pananaw, bukas na puso at tanggapin po kung ano yung pangungusap ni Aba Yahuwah sa inyong lahat. Yahuwah Barak po, mga kapatid. And Shabbat Shalom or Shalom sa lahat kayong mga nandito ngayon at yung mga manunood sa Republish. So, all esteem and praises kay Aba Yahuwah.